this time of darkness He has come. Reveal the vindicated word. Reveal the vindicated word that we all have heard, that I can see it being born in you and me. 'Cause we kept these things. 'Cause we kept these things. Amen. And fathered them deep within our heart. We stay with the word. Hallelujah. 'Cause we stay with the word. Amen. Never once I felt desire to depart. Yes, the word had been born in Mary. Then I believe that it be born in you and me for the last time. 'Cause we kept this thing. Amen. 'Cause we kept these things. Amen. Hallelujah. And fathered them deep within our heart. We stay with the word. Hallelujah. We stay with this word. Never one time felt desire to depart. God bless you, saints. Sir J. Henry. Now if this word could be born. Praise the Lord. Amen. Ang buntag sa tanan. Amen. Dalay ko itong buhay nga Diyos, nining kabuntagon. Salamat sa iyang pagkamaayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon na akong tanas pagpanindog no, sa makadali. Atong abrihan may igsoon ang atong Biblia. In the book of Joshua chapter 5. Book of Joshua chapter 5 verse sugot na magigsoon sa verse 6 hangtod sa 15 katapusan ni bersikulo niini. So we must understand maigsoon no, usmuna ko, this is just a part 2 atong Miyerkules nga atong isgutan. Nga mao na niyang panahon nga diin sila Joshua naana sa saad sa Dios no, na sila gitawag nga promised land. Amen. Mao na maigsoon ang promised land mao to ang saad kanila nga ilang maangkon. Amen. Tungod kay dili ka pagawson sa Dios maigsoon sa Ehipto sa imong panahon. Dili ka pagawson sa Dios sa kalibutan, dili ka tawgon sa Dios maigsoon nga wala say katuyuan kanimo. Dili ka tawgon sa Ginoo maigsoon nga wala kay dal-an niya maigsoon, wala kay di kaya tawgon maigsoon nga ibutang ka lang niya maigsoon bisan asa. Kun dili aduna say tinaw ug klaro nga kabubuton ug plano sa imong kinabuhi. And we must understand that. Amen. Og dining panahon na mauna pud ang panahon maigsoon nga amen nga ihatag na sa Ginoo maigsoon o ihatag na sa Ginoo maigsoon ang saad sa Israel nitong panahon na no. Hallelujah. Og mao ni ang gihimo sa Ginoo maigsoon diha kanila. Sa size maigsoon kay ang mga anak sa Israel ming panaw sulod sa kapatan katuig sa kamingawan hangtod sa tibuok nga nasod bisan ang tawo nga nang manggugubat nga nanggula gikan sa Ehipto na hurot kay sila wala magpatalinghog sa tingog ni Jehova. No, so bisan tuod maigsoon nga gipatawag na sila sa Ginoo, gipagawas na sila sa Ginoo sa Ehipto, pero maigsoon mo ni nga kita bisan pag nidawat ata sa Dios. Amen. Nigawas ata maigsoon aduna nay pagsipara sa tong kagulingon. Ato nang gibiyaan maigsoon ang mga butang nga kabulot nga dili kabubuton sa Ginoo. Amen. Aduna na yung mga butang ang ipang surrender nato sa Ginoo. Pero maigsoon along the way hangtod nga dili ta magpadayon sa pagpatalinghog sa iyang pulong o sa pagtuman ini. That's why ang ingon ng Biblia maigsoon, hallelujah, bisan tuod sulod sa kapatan ka mga katuigan. Can you imagine? 40 years sila maigsoon nag-journey sa kamingawan. Uban ang Dios kanila, ang Dios ang nagpakaon kanila, ang Dios ang nagiya kanila. Amen. Praise the Lord. Sa panahon nagiuhaw sila maigsoon, hallelujah, ang bato may hatag og tubig.
Sa panahon megson nga miabot megson ang kamatayon, migawas ang mga serpente megson aron sa pagpatay kanila, ang Dios nagpatindog megson og tumbaga nga bitin aron mahatagan sila kaluwasan. Sa panahon sa gutmanan megson ang Dios mismo nagpaulan og mana. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Aron dili sila megson mga matay. Apan ingon megson ang Biblia, praise the Lord, silang tanan nangamatay. Kay ngano man ingon diri megson, kay sila wala magpatalinghog sa tingog ni Jehova. Kanila si Jehova nanumpa nga sila dili na pakitaon sa yuta sa pagpanumpa ni Jehova sa ilang mga amahan nga iyang gihatag kanato usa ka yuta nga nagpaagay sa gatas ug dugos. No, can you imagine megson? Nagsaad ang Dios kanila megson pero dili to sala sa Dios megson nga wala madawat. Tama? Ang saad. Hallelujah. Amen. Murag nay kinahanglan pat yun nga mga instrument. Sige daw. Para dili magpiti-piti. Praise the Lord. Tayo tanan. Sige. Yung Drimigson, kanato sa kayuta, verse 7, ug ang ilang mga anak nga iyang gisapnay ilis kanila, sila sirkunsidahan ni Jose, kay sila dili sinirkunsidahan. So, mo to migsoon, nangamatay sila. No? Sulod sa, for 40 years migsoon, nangamatay ang mga unang batch nga nanggawas. O ingon ng Biblia, duha na lamang ang nabilin. Amen. Praise the Lord. No? Type ni migsoon sa pito ka kapanahonan, murag pito ka panahon ang maigsoon, nga nagsugod sila maigsoon gikan pagpagawa sa Ehipto. Pero pag abot maigsoon ang panahon, nga adunay dark ages nga nahitabo. Tama ba? Adunay dark ages nga nahitabo maigsoon, naluya, ug abi na to maigsoon nga wala na gyud makatayon. Apan ang Dios maigsoon, raise another people. Amen. Raise another kon maigsoon nga mga binhi maigsoon nga maoy mo possess maigsoon sa inheritance. Tama ba? Hallelujah. Amen. Og mao ni ang gisgutan maigsoon nga wala ma-circumcidahi. Pero i-off tanan ng mga mic nga naa daw diha kay pababa para dili magsigkon. Kani day mo. Sige daw, ngay pagitay daw gon kay maka-distract gyud siya. Gitay pamak. Praise the Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Atong padayon migsoon. Kay sila wala man sirkunsidahin nila diha sa dalan og nahitabo nga sa nahuman na ang sirkunsidahi
walay maigsoon sa pagkaulipon. Hallelujah. Amen. O ingon sila maigsoon. Next verse, verse 10. O ang mga anak sa Israel na nagpuyo sa Gilgal, sa kapulong upat ka adlaw sa maong bulan, nagsaulog sila sa pasto dito sa kapatagan sa Jericho. O sa nangaon sila sa abot sa yuta na tinapay. Megson, itanggal sa Diyos Megson ang reproach. Hallelujah. Itanggal sa Diyos Megson ang reproach. Diyos Megson. Verse 11. And they did it. Ano na pagkaon nagihatag kanila Megson. Hallelujah. So just bear with me. Sige lang. Dito lang ta. Focus on this Megson. Hallelujah. I will giving you Megson, the key verse. Kay dito Megson. No, hallelujah. Let that one thing. And they did eat of the old corn. Diba? Pagpagula kanina, adunay gitang pagula kanila, and then adunay separation sa mga butang sa Ehipto, tama? Ang mga Israel. And then after Megson, pagabot Megson sa kamingawan, aduna sila gisundan nga propeta. Giilang sundan kini Megson ay pillar of fire. Aduna Megson pillar of clouds. Amen. God spoke to them Megson through the prophet, tama? Amen. Amen. Pero Megson nangamatay silang tanan because of unbelief. And then Megson adunay another murabang church ages Megson, pag dark ages nangawala sila. But there will be another people. Amen. Who will be raised Megson nga muwarog Megson sa yutang saad. Amen. Amen. O sa diha nga magbutangan Megson sa yutang saad kinahanglan adunay pagtuli. If you can remember on Sunday nga Megson ang propeta sa Dios, circumcision means the baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. O duha ka klase Megson ang bautismo sa Malangis Santo. Duha ka klase ang bautismo. First, Megson is baptism of water. Amen. Praise the Lord. Nga mao Megson ang pagtabok nila sa pulang dagat. Yes, sir. Yung Megson ang propeta sa Dios. But there is another baptism. Nga mutabok sila Megson sa Jordan River. And then circumcision. Hallelujah. And then after circumcision, dito na Megson yung Dios, I will roll away. Amen. The reproach of Egypt. Hallelujah. And then, and then after the rolling away of Egypt, yun siya. And they did eat the old corn of the land. Ano na sila bagong pagkaon. Ano bago man, Pastor? Because they are eating manna in the wilderness. But in the promised land, they are eating the old corn. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kauno na nila Megson ang mismong mga tanom o bunga sa maong ngayuta. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And after yung sa Megson, Lord corn na tomorrow, after the Passover, pag-uman Megson, Passover, amen, Passover Megson. Ang Passover Megson is, muna Megson kanunay ang paghinumdum sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yes, sir. Hallelujah. Amen. And then Megson, bagong pagkaon, and then yung sa Megson, unleavened cakes. Hallelujah. Usa ka tinapay nga wala na libadura. And parched corn in the same day. Megson tanawa. Verse 12. And the manna ceased on morrow after they had eaten of the old corn of the land. Amen. Nihundong na daw Megson ang pag-ulan sa mana, kaya nagkakaon na sila Megson sa mga old corn, sa maong ngiyuta. Neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat the fruit of the land of Canaan that year. Amen. Ang mga bunga na. Hallelujah. Amen. Kauno na nila Megson ang bunga Megson. Hallelujah. Sa pagpadayag sa walang Espiritu Santo ngadto kanila. Amen. Verse 13, I think that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. Ano na nakita Megson si Joshua, nga sa katao Megson, hallelujah, nga, amen, naanak Megson, igunitan na niya Megson ang espada sa kamot. Uyon sa Megson, and went unto him, minadol na to kaniya,
Dili si Joshua maigsoon ang niadto kaniya. Siya ang niadto kang Joshua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Art thou for us or for the adversaries? Sino siya? Kauban ba ka kanamo? Kauban ba kanamo? O kalaban kanamo? Or you're against us? Hallelujah. Amen. Then itubag sa Maidson, verse 14. And he said, 9. But as the captain of the host of the Lord, I am now come. Amen. Hallelujah. Na ako miabot. Yes, amen. Hallelujah. 9. But the captain of the host of the Lord, I am I now come. Miabot na ako. And Joshua fell on his face. Then hiyukbo niyang kagulingon Maidson, the earth. Hallelujah. Reverence and humility. Amen. Nang Maidson, hallelujah. Amen. When he met Maidson, hallelujah, the Lord of hosts, the captain of the Lord of hosts, Maidson, ano na say reverence, Maidson? Humility, and said unto him, what said my Lord unto his servant? Amen? O sa diha nga magpakita sa inyo, Maidson, nagpaabot siya, Maidson, o nagpaabot siya, Maidson, kung saan mabutangin, padayag, nato sa iyong ulipon. Hallelujah. Verse 14, 15, last verse. And the captain of Lord of hosts and said unto him, Joshua, hallelujah. Una Maigson, nagipakuha gid Maigson kaniya, tanaw Maigson no, gipabuhat. Loose thy shoe from thy foot, for the place wherein thou standest is holy, and Joshua did so. So can you imagine kini Maigson verse 15, nahitabo ni Maigson sa panahon usab ni Moses. Kaysa diyang na-meet Maigson ni Moses Maigson, hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang pillar of fire, amen, yun siya. Moses, hubuhay mong sandalyas, kay ang dapit kay mong itumban, balaan. Amen. Maupo na, Maigson, ang pagtawag ka na to. Hallelujah. When we are going to meet God, kung ang Diyos, Maigson, mo tawag ka nimo, o makikita ka nimo, amen, adunay mga butang, Maigson, nga pahubuon sa Diyos ka nimo. Kaya nga naman, adunay mga butang nga dili makabarog sa balaan nga dapit. Adunay mga butang nga dili makabarog diha sa taliwala sa Diyos. That's why yun ang Diyos, Maigson, Moses, kubuha ang imong sandalyas kay ang dapit kay imong gitumban balaan. Hallelujah. May the Lord add His blessing to His word. Let us pray. Hallelujah. Gracious Lord, Heavenly Father God, salamat kay Ginoong Dios nining matahong nga kagabuntagon. Ginoo, ako ikaw ipasalamatan tungod kay Lord, wala kami sarang mahimo kung wala ikaw. We are just yielding upon Father to your anointing, to your grace and mercy. Nining nga kabuntagon amahan, wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa Ginong Dios, amo lamang ginapaubos among kagalingon. Hallelujah, knowing Ginong Dios nga ikaw ang labing nasayod Ginong Dios sa among matag kinabuhi tungod kay ikaw ang nagbuhat kanamo. Ikaw ang nasayod kanamo, ikaw Ginong Dios ang nagtawag kanamo ning katapusan nga mga adlaw. Lord, salamat kaayo Ginong Dios. Hallelujah. Because always it is an honor and privilege God to hear your word. Hallelujah. Because your word, Father, is eternal. Open to us, Father, once again, Lord. Hallelujah. The rock, beneath the rock. Hallelujah. Ang usa ka bato, ilalom sa bato. Ginong Dios. Hallelujah. Hallelujah. That we can see, hallelujah, as the brother's song, we can see you, Jesus, and your program, Ginong Dios, sa imong mga pulong. Hallelujah. As we read your word, Lord, we can already determine and we can understand, Lord, na aduna kay plano sa mong kinabuhi. O Ginong Dios, kini nga plano dili namo makita kung wala ikaw, kung magpadayag o magauban ka namo, Ginong Dios, nini mga butanga. We love you, Lord. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. We adore you. Among gitugyan da kanimo tanang pagpasalamat sa pangalan sa imong bugtong anak, Kristo Jesus, nga among Dios mong luwas. Amen. Hallelujah. Makalingkod na. Di na matiyo. Check a sound. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kumusta mong tanan? Amen. Greetings, Maigson, sa itong makaigsunan. Hallelujah. Amen. Nato gitawag sa Brother Joshua ganiha. O Brother Puentes, itong igsoon, hallelujah. Anak ni Pastor, kalimot sa pangalan, Pastor Henry. Amen. Ito sa Sarangani, Maigson. Brother, no? God bless you. One of Sister Wife. Again, welcome sa parents ni Sister May. And Diyos magapanalangin. O napati isa kanya gimensions, Brother Joshua? Ha? Sister Anna and Juben, asa sila? Amen. Praise the Lord. God bless you. Ang Diyos mga panalangin. Hallelujah. Welcome sa tuang amuang gamay nga iglesia diri sa Nyuloon, no? Diri sa Mintal o Tugbok, no? Hallelujah. Praise the Lord. Now, karong kabuntagon maigsoon na dalon ko kamo maigsoon sa maong nga hisgutanan maigsoon, no? Tung balik ko na to maigsoon ang verse
8, verse 8. Katuingon siya nga, I will roll the reproach. Kinahanglan natong masabot kini maigsoon tungod kay adunay ginapakita ang Bible maigsoon sa tuang journey, no, kita. Kay nagtuo ko maigsoon nga walay nganong gisulat ang Biblia tungod kay ang Biblia maoy magpakita kanato sa hunahuna sa Dios. Amen. There is an absolute mo nang mingon nato maigsoon. We are not talking about nga kung unsay isulti sa simbahan. Amen. Although the church maigsoon ang adunay mga magwawali nga gamiton maigsoon aron isulti ang pulong sa Ginoo. But there is no church, no, nga maghatag maigsoon og absolute mo nang mingon ang propeta sa Ginoo. Kung basihan sa Dios maigsoon ang kaluwasan sa relihiyon, daghan mga relihiyon maigsoon ang dili maluwas. Kaya nga naman, it is based pud kay kaluwasan gibase man maigsoon sa relihiyon. Tama ba? Pero maigsoon ang kaluwasan gibase maigsoon ngadto kang Kristo Jesus. Amen. Ang pangutana, kinsa man si Kristo Jesus? Si Kristo Jesus maigsoon mao ang Dios. Amen. O ang Dios maigsoon aduna say gitawag maigsoon nga absolute. O ingon maigsoon ang Biblia sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. So therefore, in order for us to understand kung kinsa ang Dios, kinahanglan mailan nato siya pinaagi sa iyang pulong. That's why maigsoon ang pulong sa Ginoo mao nang gitawag nato maigsoon nga absolute. Ingon ang propeta sa Ginoo. It is the absolute, meaning pag mayon tag absolute maigsoon, hallelujah, bisag unsa nga tong debatihan, unsa atong munaw-naon tungod kay ang tao managlahi og panglantaw. Managlahi og idea. Managlahi maigsoon og upbringing, meaning maigsoon ikaw gipadako maigsoon sa pamilya maigsoon nga gubot, naay gipamilya sa gitawag maigsoon nga daghang klase maigsoon nga variety sa pamilya maigsoon, no? Adunay pamilya maigsoon nga taas ang moralidad. Adunay pamilya maigsoon nga mga bata pa, yano na lang kayo ang pagpaminaw sa mga pagpamalikas. Tama ba? Every people maigsoon, hallelujah, lahi kag view, tungod kay ang imong kaalam, nagabase lang maigsoon sa mga butang sa imong mga personal nga kasinatian. That's why dili nimo pwede maigsoon, isulti nga, mao ni ang tama ang akong nakita, tungod kay, amen, mahimong tama kanimo ang mga butang nga imong nasinati, apan mahimong mali para kaniya, kay wala niya may sinati. It doesn't mean maigsoon nga ang tama nimo, tama na gyud niya ingihang mali na gyud. Because maigsoon, in some way, naghisgot ko maigsoon og tawhanon, in some way, adunay panglantaw ang tao, mo bitaw maigsoon sa tong mga panimalay, adunay managlahi nga disiplina ang ginikanan. Amen, na applicable to sa mga maigsoon nga dili applicable sa kapamilya. Amen. Pero pag-abot maigsoon sa panimalay sa Dios, dili na nato gamiton maigsoon ang imong pamaagi sa imong panimalay. Di na nimo dalon maigsoon ang pamaagi sa imong panimalay. Kundi dalon na nimo maigsoon ang absolute nga pamaagi sa Dios. Kundi maigsoon mo balik ka ngadto sa iyang Bible. Amen. Because the Bible did not you mention Bible, amen, hallelujah, ang Biblia, amen, wala na kinahanglan maigsoon og agreement. Our absolute, amen, kay naay tao maigsoon nga pag maghisgot ta maigsoon og pulong sa Ginoo, they are wanting to, gusto nila maigsoon they want to have an agreement with the word para ilang tumanon ang pulong. Meaning, pag naa sila mabasa sa Biblia nga muhaom sa ilang kaugalingon nga perspektibo, muhaom lamang maigsoon silang kaugalingon nga kalipay o kaugalingon nila maigsoon nga kana murag muhaom sa ilang kinabuhi, tumanon nila or mutuo sila na ang Biblia. Pero pag mga pagbadlong na maigsoon nga mubirada maigsoon sa pagtanggal or muhikap maigsoon sa personal nga kinaiya sa tao, minsan sa adi ko mutuwa na. So meaning maigsoon, every person gusto niya maigsoon nga ang Bible or ang absolute, amen, gusto niya maigsoon nga kung mupabor siya okay siya. Pag dili mo pabor siya maigsoon, dili siya okay. So meaning gusto niya maigsoon, the Bible will have to be an agreement with him. Meaning maigsoon, tuhuan lang niya, kung pabor siya, pag dili mo pabor siya, di na tuhuan. But that is not the Bible. Because if we talk about Bible is an absolute, amen, wala din na kinahanglan maigsoon ng agreement. It needs adherence. Dili kinahanglan maigsoon nga muuyon ka o dili ka muuyon, tungod kay
gusto nimo maigsoon mo pabor sa imo Kung dili ang Biblia as an absolute kinahanglan imo ning tumanon tungod kay mao na ang absolute. It needs adherence kinahanglan magpasakop kaniya na tungod kay mao na maigsoon ang dili mapakyas nga pulong sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Wala ba maigsoon sa nahitabo karon? Hikap lang ko may nahitabo karon maigsoon sa Pilipinas. So I am not talking maigsoon ining maong sitwasyon na tungod kay ni pabor ko or wala ko'y pabor. Amen. Or taga Davao ko. Can you imagine maigsoon? Ako lang history ha. Kaya ako lang i-connect maigsoon. Nawa maigsoon ang Supreme Court kabalo mo maigsoon sa impeachment nga nahitabo karon no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is some relevance maigsoon sa kung ginasulti. Di ba ang daghan karon mga kuan nagfile og impeachment kang Inday Sara. So ang gihimo ni Inday Sara niadto siya maigsoon sa Supreme Court tungod kay iyahang gi-fight dito nga mali ang gihimo sa wala timanan ninyo ang Supreme Court wala maghatag maigsoon og desisyon nga walay sayop si Sara. Wala pa sila maigsoon misulod sa merits of the case. Ang desisyonan dito maigsoon nga kay ang balaod, kinahanglan, kay isa lang maigsoon mo file og impeachment. Pero upat ka impeachment case ang gipile sa iya. So, mo tuingon ang Supreme Court nga, dili. Mali ang inyuhang. So, ginal-and-void maigsoon ang kaso niya karon na-dismiss maigsoon ang iyang impeachment. Pero, wala na-dismiss maigsoon tungod kay wala sa sala. Kundi, na-dismiss lang tungod kay adunay technical nga nahitabo nga mali ang pagfile. So, unsay nahitabo, kato maigsoon nga, nakakita maigsoon nga mo pabor sila maigsoon ang resulta, ayun sila, mali gid ang Supreme Court, mali ang mga justice kay angin mga justice pro Duterte, di ba? Mingon po to maigsoon katong mga pro Duterte, ingon sila nga dili naghatag lang gyud og proper ruling kay walay lain last interpreter of the law which is the Supreme Court. No, walay lain bad kung tama ba o mali ang gihimo, kun dili sila man ang itahasan diha. So sila ang adunay katungod sa paghubad. Kay daghan man maigsoon nga mga individual, even mga artista, mga senador, napo sila kagulingon maigsoon nga mga opinion regarding sa kung unsa ang dapat buhaton. But our opinion doesn't matter because they are the people given by the authority of the land to have the supreme authority to, hallelujah, amen nga, sila ang mo bansay sa balaod. No nga, mao na maigsoon nga, either mo pabor sa tuwa ang balaod kung pro pikasta, or mo pabor sa tuwa maigsoon or dili mo pabor sa tuwa ang balaod maigsoon, wala tay mahimo because ang balaod maigsoon needs adherence. Na kinahanglan ini ang pagtuman kay kung walay mo tuman sa balaod wala absolute sa Pilipinas kung mayon sila nga mali, nya mayon ang tao nga dili mali na. Civil war ang may tabo sa Pilipinas. Kanaman, wala naman tay tuhuan. Wala naman mag-determine unsay tama unsay mali, what is constitutional and what is unconstitutional. Amen. Hallelujah. So, kanaan akong ginapakita kaninyo maigsoon because it involves maigsoon pagabot sa pulong sa Dios. Because the word of God, the law of God, hallelujah, amen, is the absolute authority over sa tuwang tanan, sa tanan katawan. That's why dili na to pwede maigsoon nga mingon maigsoon nga mutuolan ko kung mopabor sa kuang sito sa Ginoo. Unya, kung pabor sa kuha, praise the Lord. Amen. Kusagiyon sa Ginoo. Wala maigsoon na kinahanglan ng agreement ang atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Amen. Kinahanglan nato ang adherence, ang pagtuman sa iyang mga pulong. And that is how we understand maigsoon ang pulong sa Ginoo. That's why maigsoon sa tuang kinabuhi, aduna tay pagtuman ngadto kaniya, pagpaipit sa mga pulong kanman, na ila nato maigsoon nga ang Dios may absolute. Amen. Mo nang bisag unsa ka mga gialamon sa tawo maigsoon, bisag unsa pa ang iyang mga naimbento na ning kalibutan na. May iskot na maigsoon ni Galileo, ni Aristotle, hallelujah, amen. Kitsa pa na maigsoon ng mga inila maigsoon ng mga tao. Pero hangtod karon maigsoon sa ilang mga barait, sa ilang pagkamaayo, sa daghan nilang naimbento, hangtod karon naapa sila sa lubnganan o dili nila mahimo nga pukawon ang ilang kagulingon o mubangon pag-usab tungod kay kanang klase nga gahom na alam ang Ginoong Hesukristo. See? So naagi mahimo ang naagi dili mabuhat ang tao maigsoon nga ang Dios lamang ang adunay kamuhatan. Hallelujah, praise the Lord. Mo na maigsoon nga gani ako lang i-share kaninyo maigsoon katong nilabay nga adlaw nga Huwebes. Praise the Lord, amen. Nagkaduna mi maigsoon nga kukabildo. Amen sa Brother Joshua, si Brother Jonwin, Brother Reniel, hallelujah, si
Brother Cesar, napag si Papa ato maigsoon, nag-istorya maigsoon, and then miabot maigsoon ang wala og pangutana. Amen na, di ba Brother Joshua, di na ako mabalikan nga nang naabot to, nga nga pangutana, na adunay naghisgot maigsoon nga, naapagigipili ang Ginoo. No, tungod kay nganong magsige man tagsulti nga, naay gipili ang Dios, tama ba? Sa naay gipili ang Dios. So pag abot maigsoon sa word nga predestination, medyo adunay bisag dugay na ta maigsoon sa predestination, medyo na aduna tay kita og maigsoon nga dili pa kay makuha nga konsepto nini. Amen. Kaya ang uban nga konsepto sa predestination maigsoon mao ni. Pang word nga predestination nga gidetermine na sa Ginoo maigsoon ang imong padulngan. Predestination. Amen. Mabasa nimo na maigsoon Ephesians chapter 1 verse 5. Amen. Nga adunay gitawag ang Dios. Nga sila manglakaw sa katuyuan sa Ginoo. Nga gipanalanginan na silang daan sa Dios, so wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Then that is, dito na maigsoon makwalify imong kagulingon nga predestinado na. Now, ang word nga predestination maigsoon, mura ba og something very tricky maigsoon kung di nimo masabtan ang pulong sa Ginoo. No, kay ang isa sa mga butang maigsoon nga di masabot, even other people maigsoon do not believe in predestination. Amen. Kay kung ang predestination maigsoon, kung di nimo masabot ang predestination, ang imong determinada, aduna na naka-pre-plan na ba? Meaning, ang tanang buhat sa tao, predestinado na daan kung asa sa paingon. Kabalo na ang Dios maigsoon. Muna nga, ingon ang tao nga, kung ang mga tao, gipredestinada sa Dios, mura silang mga robot. Mura din silang mga robot, pastor. Hallelujah, amen. Nga, kini nga grupo, kini nga grupo, marabag, daghan sila nagtapok maigsoon. I would like to have my, marabag, kisa may, sige daw, how can I, sige daw, gusto na ko maigsoon, at naman yung mga mic, dire. Ako na lang yung gamiton, as a registration maigsoon. Kasi pakuyosong. Pero microphone manggihapon di ba? Pero lahi lang sa design. Pero mao lang trabaho, tama? Now, this is composed of tanang tao sa kalibutan. Mao ni ang mga tao sa kalibutan. And then, ang hunahuna sa predestination, mao ni ang unang konsepto sa predestination sa tao. Kung predestination, pastor, meaning, mao ni ang hunahuna, na Dios, ingon ng Dios. Kini mao ni mga tao tanan. Kini impierno ni. Kini impierno ni sila. Mga tao ni ha. Kini mo ni ang portion sa good to the bride. Mo ni ang portion sa mga kuan nakadawat og panalangin. Mo ni ang foolish virgin. Mo ni ang bride. Special, the chosen people. Special na klase ng microphone. Amen. Kini ang mga unbeliever o mga daghan-daghan sila, basta to, part sila sa gitawag nga maimpierno. So, ingana maigsoon ang predestination kung ilang tanahon tungod kay ang Ginoo walay ang predestination para sa ilaha, wala nay pagpili ang tao. Amen. Ang tao maigsoon na wadaan na sa ilahang kagahom, wala na kanila maigsoon ang katungod. Tungod kay ang Dios naman ang nagingon nga, adre, kung natimingan ka maigsoon sa impierno nun, awat kay mahimo kay wa man kay nahimo kaya ang Dios man ang nagpili kanimo nga mahimong impierno. Kay predestinado man dayon tanan. Pero that is not how God predestinate us. Dili na mao maigsoon man isa, dili day maangayon ang Dios day kay ingon abi man ako ba God is just. God is full of grace. Unya ngano man asa man ang iyang pagka-just ha? Pagkamanggiangayon o ang iyang grasya kung iyan naman na yung ipapili nga siya naman na nagbuot kinsay maimpierno o kinsay malangit. Tama ba? So, asa naman ang pagkamanggiangayon sa Ginoo? Nga wala naman di ay. Pero that is not predestination maigsoon, hallelujah, sa una sa Dios. Because ang predestination na maigsoon is by foreknowledge. Predestination by foreknowledge. Unsa man pastor? Dili. Kini mga tawhana na ani tanan katungod sa pagpili.
Wala ni Migson nga giana, dili na mo ang predestination sa Dios nga siya na ginon, maimpierno ka, ikaw diri maluwas ka, ikaw. So kita Migson karon nga gipili, natsambahan. Ay salamat natsambahan kay naapil jud ko sa pagpili sa Ginoo, pag-ana sa kamot, dili na manunta to yung kamot, naapil jud ko nakabig diri. That is not how predestination. Kining tanan Migson, hallelujah, has the pre-moral agency. Ang tanang tao Migson wala tanggali sa pagpili. Ang tanang tao Migson wala tanggali Migson sa ilang katungod kung unsa ang ilang pagabuhaton. Amen. Because let's read the Bible Migson in Romans chapter 8. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 28 to 30. Hallelujah. Amen. Ako lang nang isunod kadali Migson. Amen. Kabalo ko na kinahanglan ni Migson. Just look at the illustration Migson ha. So gipalahi gina ko Migson kining gitawag nga kining isa ka mic kay urag special because these are chosen people. Hallelujah. Amen. Romans chapter 28. Isaka 28 20 city. Siya nga mao ang nagsusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayod kun unsa ang una-una sa espiritu. Kaya ang espiritu nagapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. No, so God knows, kinahanglan na, ang Dios na sayod sa mga espiritu. Amen. So, nasay discernment, kabalo siya. Pagabot Migson sa 28, I would like you to understand this. And we know that all things work together for good. Nasayod kita nga sa tanabutang sa kabutang ang Dios nagbuhat sa maayo uban kanila nga nahigugma kaniya. So naay buhaton ang Dios kanila. Dili sa tanan. Kung dili kanila nga nahigugma kaniya. Pabantayaw, speaker niyo Migson ha. Naay buhaton ang Dios kanila nga nahigugma kaniya. Then ingon sa Migson, og ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So naay to them that are called according to His purpose. So naa gid gitawag pastor. Sa luoy kay miani kung dili mi apil sa gitawag. So, nagunaw na napunta. Sa apa ang pagtatawag ba sa Ginoo? Sama ba atong illustration nako nga kini gitawag nako, kini dili. Kini wala na ko gitawag, wala pud nako piliha pero espesyal nga katawhan nga makakaplag og grasya. Kini that is not the predestination of God. Di na mao Migson. Kay nga naman, nganong adunay predestination, nganong kabalo ang Dios Migson kung asa ka paingon? Amen. Nganong nakita sa Dios Migson kung asa ka paingon? Kay diri Migson ang tubag in verse 29, tanaw Migson. For whom He did foreknow. Hunong tagadali. Tanaw Migson, duha ka butang. To those to whom He did foreknow, He also did predestinate. Oh, asa na una? Predestination or foreknowledge? Tanagaos muna ko ha. Asa na una sa Bible? Predestination or foreknowledge? That's why ingon ang propeta sa Dios, ang tao was predestinated by his foreknowledge. Unsa man na pastor? Predestinated by his foreknowledge. Unang-una, nganong Migson, hallelujah, kabalo ang Dios Migson nga ikaw may impierno, kabalo ang Dios Migson nga padulong ka dito kay ngano man, sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan, wala pa Migson mabutang mahimo ang kalibutan, wala pa matao ang tao. Ang Dios aduna nay gitawag nga Migson nga foreknowledge. What do you mean by foreknowledge? Wala pa ka matao, wala pa kay gibuhat, wala pa kay bisan, wala pa Migson ang tanang butang. Ang Dios kabalo na sa Migson nga kung ma-express na ka sa kalibutan, kabalo sa Migson, hallelujah, nga dili nimo siya pilion. O kabalo pud sa Migson nga pilion nimo siya. Ang iyang pagpili kanimo resulta lamang kana Migson kay nakita niya siyang una-una nga pilion usab nimo si Kristo. What is foreknowledge? Now, ang tao walay foreknowledge. Mas bunta nga? Ang tao walay kay malungdaan. Kita makahukom sa tuigson kanang bataa. Pag dili gina sa muundang sa iyang binuhatan, sigurado gyud impierno siya. Diba? Mana tong tao Migson. Sigurado gyud kung di mo undang ning bataa, usahay kanang mga kinig di gid magtarong sa iyang pag-eskwela. Sigurado ni bataan ni wagi ni mahuman. Why? You can only judge to a person kung imong sa mga butang nga imong nakita. Sa iyang mga binuhatan, mahukam nimo siya. Mo na bitaw Migson mingon ta bisag unsa kadautan sa tao. Bisa nga ang imo lang mahukman katong iyang mga gibuhat.
Pero katong mga butang nga wala pa niya buhatang, ugma niya, pero di ka kasiguro na, Brad. Nga naman, siguro kada yung gihimo, bayaran na niya sa Ginoo, pero di ta kasiguro ang ugma na, Brad. Kaya naman, wa man guta kabalo kung sa'y ugma. Basig mag-usap na, basig mo dawat na sa Ginoo. Niya ikaw na inoon ang mubaliktad, siya na inoon ang mga lagad. Because we cannot determine the future. That is man. But that is not God. Kana ang tao, di makahukom sa ugma, apan ang Diyos. Makita na niya ang ugma. Kabalo, manggani siya sa mga buhok ng mga hulog si mong ulo. Dapat, di ba that is Bible? He even knew every single hair na mahulog kanimo. So, unsay nahitabo Megson, tungod kinasayod ang Diyos Megson, kay he can, because he has foreknowledge. Amen? Kay kabaluman sa Megson nga kabaluman sa Megson nga kung ma-express na ka, imong dawaton si Ginoong Kristo because of his foreknowledge. That's why Megson sa wala pa ka ma-express. Tanang foreknowledge sa Diyos Megson ha? Ang foreknowledge Megson not only knowing kung unsang may tabo, but foreknowledge Megson, he can go back to the beginning. Amen. Unsay gihimo Megson in the beginning, tungod kay kabalo siya foreknowledge nga naa kay desisyon nga pinayon nimo siya. So ayang gihimo Megson before the foundation, wala pa Megson na express ang tao, kabalo na siya unsay imong desisyon. So wala pa ka express Megson dito pa ka sa una sa Dios. Hallelujah. Amen. Aduna na siya Megson nakita ang mga tao. So katong mga tao Megson nga nagpili kaniya, iyang gibutang Megson ngadto kang Kristo. Kinsa si Kristo mao ang pulong. That's why ikaw part ni Kristo sa iyang pulong. That's why yung napapeta sa Diyos, adunay gibutan kanimo nga binhi. Amen. Hallelujah. Karusta Megson ng binhi? Dito pa sa iyang una-una. Hallelujah. Amen. Nakitag. Ingon ang problema, nakatag na ang tao. Wala pa na Megson na express ha. But that is the power of his foreknowledge. That's why Megson, sa diha nga miabot ka na, na-express ka na, miabot ka na ng kalibutan ha. Amen. Hallelujah. Kabulo na ang Diyos Megson. Siguro sa iyong pagpangalagad, nagsugod pa ka og mga binuang, wala pa ka nangalagad, nagsugod pa ka sa kalibutan, nagpabadlong pa ka, nagbagdoy-bagdoy pa ka, bisan unsa na Megson. Pero maabot ang adlaw, dili ma-surprise ang Dios kanimo. People will be surprised. Hala, naunsa man ang tawhana? Ingana man nasa sa una. People will be surprised because people has no foreknowledge. Wala kay balo ang tao. That's why ingon ako ganiha, mahukman lang nato ang tao Megson. Makahukom lang kay ta Megson based sa atong nakita. Di ba? Tama ba? Di ta kahukom Megson. Mo nang may abot ang chismis. Kaya nga naman, naghukom-hukom na, pag gani kabulo, kuha kay kita. Sa balaod pa na Megson, hearsay. Hearsay. Mga bana-bana. Kaya naman, we try to understand something that we don't see. Amen. That is, amen. Pero dili na mo ang Diyos. Because of His foreknowledge. Hallelujah. Now, ako explain yung foreknowledge, no? So naanay nakita ang Diyos Megson, wala pa, na-express ang tao. Naanay nakita ang mga tao Megson, no? Nga mudawat kaniya. So, tungod kay nakita man niya Megson mudawat kani, ibalik na Megson sa iyang panumduman Megson, kini mga nadawat Megson, aduna na po ni Megson mga binhi. Amen. That's why sa na-express ka, nagbagdoy-bagdoy ka sa kalibutan, unsang imuha mga, amen, I don't care Megson, yung napapeta sa Diyos Megson kung unsay imong naagi. Wa ko'y labot Megson, kung kapila pa ka madagma Megson, mapandol, o nagpakasala sa kalibutan. Hallelujah. Amen. Kung dili Megson, muabot Megson sa imong kinabuhi ang power of decision. Hallelujah. Kaya masugot ka Megson nga maabot sa imong kinabuhi ang panahon sa pagpili. O sa diyang miabot ka nimo Megson ang panahon sa pagpili, gipili nimo si Kristo nga sundon Megson. Pero pastor, nganong sundon man ako si Kristo? Hallelujah. Amen. Because God put, amen, nakailan na kanimo, na anay tag ang Diyos kanimo sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Gibutan ka na niya Megson nga bahin sa iyang pulong. That's why sa diyang niabot si Kristo nga maong pulong, nga nagdalag kahayag, tungod kay adun na may pulong na kanimo, o adunay nagwalay kanimo nga nagdalag kahayag, katong kahayag, konektado sa binhi nga naa kanimo. When that person preach ka, you will say, amen to that. O sa diya Megson, adun na nay, pagabuhaton ang Diyos diya kanimo. Amen. Hallelujah. Now, here comes now the predestination. Dili na predestination. Nga naman, mahimo ka lang predestinated sa Diyos Megson kung ikaw kabahin sa Diyos. Kaya nga naman, ingon na Megson, continue the Bible. Hallelujah. Because there is a man walking by the flesh, you know mo,
and a man walking in the Spirit. That's why yung si Mingson, for whom he did foreknow. So, sa nauna, kanila nga iya ng ilang daan. Bisayaw? Kay sila mga giila niyang daan. Giilang daan. Kay because nasi ay foreknowledge. This is, dili na may tungkol Mingson nga, kini impyerno dili. Na impyerno ang mga tao tungod kay sila mismo nagpili nga may impyerno sila. Yun ba naman, wala na ning kamot ang Dios nga ang tao mahimo mga malaglag sila. Ang tao ang nagpili sa ilang kagulingong kalaglagan. Kano sa nanaybawan sa Dios Mingson, wa pa ka man tao kabalo ng Dios, pilion nimo ang kalaglagan. Because that is for knowledge. Pero adunay itog Mingson nga mga pinili. Kinsa man katong iya kunong giilang ng daan. O sa dihang giilang kanilang daan Mingson, dito na he also did predestinate. So, iya ka naman nanakay predestinado, nanakay destinasyon sa iyong una-una. O katong iyang aduna na gikabutan ng usab niyang daan. So, predestinate, gibutan. Dili na magsugot Mingson ang gibutan. Kaya kung gibutan niyang daan mo nang Mingson, mula tayo pili. Pero Mingson, dili, na tayo pagpili. Kaya lang, kabalo ang Diyos, sa tumoy sa imuhang pagpili, ug hangtod makamatay ka, kabalo ang Diyos Mingson, hallelujah, nga dili wala gyud nimo sa dawata. That's why ikaw mismo ang naningkamot sa imong kagulingon nga kalaglagan. Dili ang Diyos Mingson nagprestina kanimo nga may impyerno ka. Nakuha niyo Mingson? That's why sa diha nga predestinado ka na sa Dios, amen, gibutan ka niyang daan. That's why ang iyang kitang gibutan mo na Mingson nagsugod na. Ang tanan ng predestinated to be conformed to the image of His Son. Ang tanan nga predestinado mahimo ng dagway sa iyahang anak. Diri na Mingson mugawas Mingson ang tao nga walking in the Spirit. That's why nag-introduce ang Dios Mingson og pagkatao pag-usab. Kaya nga naman hangtod nga magalakaw kita sa atong unudnon nga pagpili, walay bahin ining unudnon nga pagpili Mingson nga modadto Mingson ngadto Mingson. Hallelujah. Hallelujah sa gitawag Mingson nga eternidad. That's why gibutang mo na yung propeta sa Dios. Tungod kay gibalik ka na to, aduna may binhi nga gibutang kanila. Amen. Sa katong tanan Mingson nga mupili kaniya. Amen. Praise the Lord. Hey, church. Amen. Aduna may binhi nga gibutang kanila Mingson mo to yung propeta sa Dios. If there's no seed, there's nothing to quicken. Kung walay binhi, walay mapukaw. Kasi bisag kung saon nimo sa istorya sa pulong sa Ginoo, agibahin kaniya Mingson nga mutuo tungod kay to begin with, wala sa Mingson nga mo connect dito. Unsang pagbutang Mingson? Binhi Mingson nga to begin with Mingson, nakita naman sa punalig sa Dios nga. Sa iyang decision Mingson wala man gid niya. Wa man gid niya pili ang Mingson ng Dios. That's why yung Mingson, mo nang makaingon ta, ang tanan nga iyang gipili, iyang nailhan, iyang gibutat. Predestinate. Amen. To be conformed in the image of God. Hallelujah. Amen. That He might be the firstborn of all the brethren. Verse 30. Moreover. Una, iyang nailang daan, gipredestinate niya. Asa niya gipredestinate nga mahimo sa dagway sa iyang anak. Ikaduha, ikatulo, ikaupat. Balik na mo sa Mingson. Never whom He did. Moreover, whom He did predestinate. Kinsa ni? Katong mga nakita niya Mingson nga mupili kaniya. Katong porno. Iyan ay karong gibutan. Sa diyang butan na niya sila Mingson, katong gipangbutan sa Dios Mingson, them He also called. Mao na po ito yung itawag ng mga gipang tawag. Katong yung ipang tawag Mingson, mao na po ito Mingson ang iyang gipang matarong. Og whom He justified, them also He glorified. So mo ni atong timanan Mingson nga di ta maabot na panahon Mingson nga dili tayo makatulisok o makabasol sa Dios. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O walay tao Mingson nga makasulti nga kanang tawhana destinado kanang tawhana wala. Amen. Diha nang nabawaan mo Mingson, hallelujah, sa dihang adunay pulong nga mabot kaniya maghatag kahayag and then adunay bahin kaniya Mingson nga mo connect niya na. Meaning Mingson kabahin siya sa tinawag sa Dios. So mo na Mingson klaro kayo nga walay tao Mingson nga mingon niya sa Dios Mingson nga grabe po ang Ginoo. Sa kadagandaghan man po na tsambahan, mingon po itong uban nga, ay salamat kay pag-anak sen kamo tatimingan gyud na nakabig gyud dito. Dili ni Mingson by gitawag Mingson nga murag no. Dili nga na ang Dios Mingson.
Amen? He has foreknowledge. Kabalo sa daan maigsoon sa mga butang nga mahitabo. That's why maigsoon, aduna sa gibutang diha kanimo tungod kay amen, kadto lamang maigsoon, there's no seed, there's nothing to quicken, and that is predestination. Amen. Kung aduna may espesyal nga katawhan nga gipili maigsoon tungod kay amen, ang foreknowledge sa Dios maigsoon sa wala pa ka ma-express. Kabalo na ang Dios maigsoon kung kinsay pilion nimo. Ang tao dili pwede. Manami nga ang tao, aloya po nato ni siya gid magbuot bisan pa kung saan din nato pagka maabutan, ning mataymingan gitang dito tan napilian dito sa impierno, impierno gid tani. That is not God. Kaya naman dili mo gawas ang iyang pagka-just, ang unjust. Ingon ang Biblia maigsoon, the rain will fall to the just and the unjust. Amen. Mo ni maigsoon ang pulong sa Ginoo, the rain, ang panalangin. Mo na yung maigsoon sa dihang muulan. Amen. Ang tanong nga maayo ug ang tanong nga dili maayo, musayaw-sayaw maigsoon ang mga trigo, magsayaw-sayaw pud ang mga alingatong. Maayo ba ng alingatong? Maayo na ang maigsoon katong iyang katapo na. Sige, testing daw maigsoon dikit sa iyang panit. Pero sa diyang maulan maigsoon, musayaw-sayaw ang tanang-tanom. Because God is blessing to the just and the unjust. Amen. Pero asa maigsoon, dili mo na yung makabasol sa Dios maigsoon nga gitagna-tagna lang niya kung kinsay mo. No. But that's why yung napapeta sa Dios, God plays a moral agency to every man. Aduna sa gihatag maigsoon sa imuha maigsoon nga pagpili. Ug hangtod karon maigsoon, God is not depriving that. Hangtod karon maigsoon ang Dios wala magtanggal niya na maigsoon nga imong sang piliyon. Pero tungod kay naay gibutang ang Dios na kanimo maigsoon, right now ang tanan nimong maigsoon nga pagdawat nimo kaniya, predestinado ka na. Wanang Brother Joshua, sa imong unod gusto po unta nimo mubuhat sa mga unod-unod nga mga butang. Upon you already born in the Spirit, and all born by the Spirit, all sons of God is led by the Spirit of God. Wala maigsoon ang imong predestination karon, dili na imong pagpili Brother Joshua, kundi maigsoon katunang pagpili sa Dios, pinagi sa Espiritu nga mo na imong sundon. And that is how predestination. Diha lang nimo maigsoon makita nga you are predestinated nga naman tungod kay dili na nimo pagpili kundi ang Dios na ang nagbuot sa imong kinabuhi. Or kung naman kay pagpili, ang pagpili na nimo maigsoon na sundon ang spiritual mga leader maigsoon nga mao ang balaang Espiritu Santo. Hallelujah. Praise the Lord. Are you with me? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So that is predestination. So dili gid maigsoon makaingon ta nga ang Dios dili matarong kay nasa gitagna-tagna. No? So mo to nga natinawan na to maigsoon nga ingana ang predestination. I hope you understand. If there is a question with regards to predestination, you can write it down. Amen? And give it to me para akong ansiran maigsoon kung sa inyong mga kalibog maigsoon. Hallelujah. With regards maigsoon sa may tungod maigsoon sa pili sa Ginoo. Mo na mingon ang mga baptist maigsoon, dili day ko ng Dios day kaya kung aduna sa gipili, aduna sa pinalabi. Kung nasa gipili, nasa gipinalabi. Walay pinalabi ang Dios. It is your decision. Kano sa kanang decision? Wa ko kabalo kano sa kanang decision nga dawaton nimo ang Dios, pero ang Dios wa pa ka mataw, kabalo na siya kalos animo dawaton siya. That's why ingon siya, those he foreknow, he predestinate. Katuro yang nailang daan mo na to yagi predestinate. Pero kung wala pa sa kaila daan sa imong maigsoon, God cannot predestinate. Kay mura ra masig tao. We cannot even predestinate. Di ka na ito pwede maingon maigsoon nga samtang naapa na nga ito ang basta buhi pa na maigsoon nga nanatay mga bana-bana. Ambot lang aning bataa kung maunsa ba may tabuan eh. Nanatay mga opinion. Amen. Adun na lang tayo maigsoon nga mga paghaka-haka. Pero kung ang tao maigsoon, nakita na to iyang binuhatan, namatay siya, wa naman siya ugma, wa naman tayo kinahanglan i-foreknowledge siya, kaya human naman yung kinabuhi, then we can judge. Kaya we can judge only based on what we see and understand. Pero di man, kaya ang Diyos di man tao. He has foreknowledge. Amen? Muna maigsoon, sa wala pa nimo siya pili Amen? Amen? Gipili na po kami maigsoon sa Diyos. That's why ipadala niya maigsoon ang iyang bugtong anak. Kaya ang tanan mo salig ug mutuo kaniya, dili na malaglag kun dili magkadunay kinabuhi nga walay katapusan. Pastor, nituo man ko sa Ginoo. Ingon ang Biblia, ang mutuo ug mapabautismo luwas. Apan ang dili mutuo.
mudawat. Sa yung sa Biblia, ang muto mapabautismo mo luwas apan ang dili mo to. Pagahukman. Amen, pagahukman. That's why ingon ang Biblia na pod, sila nga naa kang Kristo dili na hinukman. Asa imong identification sa reliyon? No, kang Kristo. Glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I hope Megson maklaro nato na Megson, gipili ta, it is not by chance. Amen. It is by foreknowledge. Amen. Kaya na ilan ang daan, Megson. Tungkol kay ila ka ng daan, iya ka ng gimatarong, iya ka ng gibalaan, o iya ka ng gidala sa himaya. Hallelujah. Praise the Lord. Munang katulang na itag, Megson, mo lang to ang mataw pag-usab. Huwag ang mataw pag-usab, Megson, mo lang to ang led by the Spirit. Hallelujah. That's why in the book of Joshua, nakita nato diri Megson, nga sa diha ang gipagawas na sila sa Dios. See? Hallelujah. Gipagawas na sila sa Dios. Nabay minsahiro, Megson, nga miabot kanila. Amen. Praise the Lord. Unsay dala sa minsahiro, Megson? Ang wali, ang pulong sa Dios, mahitungod kung asa sila dalon sa Ginoo. Amen. So that's why the first baptism, Megson, is separation. Water. It is a public show. Meaning, Megson, anong public show nan? Nakita na ni mo, Megson, nga butangiro mo na sa una, palahubog mo na sa una, bisag unsa, Megson, nga tigbaligya mo nagdungo ko, unsa mga butang nga dili maayo, Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So in public, makita nila, Megson, uy, wala naman. Naundang naman. Kaya naman, makita ang kadaghanan nga aduna na yung mga butang nga nangawala kanimo. Mga kabaguhan. Praise the Lord. Amen. Wala na kanimo ang mga bisyo. Kaya naman, separated na ka. Amen. That is public. Pero kanang ikaduhan ako kagingon, Megson, kanina nga pagtuli, ila Joshua, Megson, that is not more on the things that you are, dili na, Megson, nga murag separated from Egypt, meaning, gibiyaan mo ang Egypt, nibiya ka, you are separated from Egypt. Something that is not attached to you. Bisyo, pwede man mo biyaan ng bisyo, pwede man mo nagunitan, pero nalang gihapon niya. Pero kanang ikaduhang bautismo, Megson, you are not fighting against the vices, o yun sa you are fighting against yourself. Nga naman, kaya pahubuon na sa Diyos kanimo, ang dili nimo maayo nga mga kinaiya. Kaya napaman ka ng Megson nga, wala na lagi bisyo, wala na lagi bisang unsa, pero ang kinaiya, napaman gyapon. Kaya nga naman, aduna na tanggalon, Megson, ang Diyos. That is the reproach. Nabulag ka sa mga bisyo, pero aduna pa'y dinadala ni mga espiritu sa kalibutan. That's why, Megson, aduna kaduha nga pagtuli. To roll away, hallelujah, the reproach of Egypt. And that is the second baptism. Baptism of water first, then the second baptism, baptism of fire. Hallelujah. Kano sa nagtabo? Sa diha, Megson, nga may abot na sila, Megson, sa Yutang Saad, sa Kanaan. Now, nagsugod na ta. Praise the Lord. Amen. Now, ito basihan, atong sugod na, Megson, verse 8. Joshua chapter 5, verse 8. And it came to pass when they had done circumcising all the people, and they abode in their place in the camp till they were whole. And the Lord said unto Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from among you. So, sa verse 9, sa tanggalon na nako ang mga butang sa Ehipto. No, nga naa ka ninyo. So, naagi mga butang, Megson, sa kalibutan nga, madala pa nimo. Mani, Megson, you are not fighting against your neighbor. You are not fighting against your kadakauban nimo sa simbahan. Amen. Dili ni panahon, Megson, nga magtanaw ka kisay sayop sa imong mga tapad. Sikuan man gud, sikuan. Sisa kila ka sikuan. Amen. Walay bride, Megson, nga marites. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. This is a time, Megson, no, nga God will going to be personalized. Naana sa mga tanggalon, Megson, to roll away the reproach of Egypt. Mga impluensya, mga butang, na pa, Megson, nga kabalo ang Diyos, Megson, nga you cannot possess the promise unless and until, hallelujah, walay circumcision. Kung di niya tanggalon, Megson, ang mga butang, mo na, Megson, di ta makaabanti sa itong pagpangalagad. Kaya nga naman, naapag yung mga kalibutanon ng mga kinaiya. Kalibutanon ng mga butang. Amen. Dugay na ka nang alagad, Megson, luuran ka gihapon. Dugay ka nang alagad, Megson, ibasig gihapon ni Megson, imong ka, ang imuhang pagtuo, Megson, mutanaw ka gihapon sa imong sa kauban. Di ka mo lambuan na. You will never be mature. Hallelujah. Praise the Lord. Naapoy, Megson, dugay na sa minsay, Megson, pero naagi po, Megson, ang itawag, Megson, nga, usahay mo to, usahay dili. Init bugnaw. Amen.
But what we need is not agreement with the word. What we need is adherence. Ang pagtuman ini. That's why yung sa, I will roll. Then tanawin, Migson. Tanggalon niyang, unsang reproach sa Egypt, Migson? Mao ang bondage. Ang pagkaulipon sa mga butang nga naa sa Ehipto. Wala ako nag-iskot, Migson, og bisyo, ha? Amen. Wala ako nag-iskot, Migson, og mga bisag unsa niya. Amen. This reproach, Migson, kaya nga naman, personal na. Ang pagtuli, Migson, sa circumcision sa Egypt, 8 days. Pag matawa ang bata, 8 day, bata pa kayo. Pero ang ikaduha nga circumcision, Migson, ang pagtuli sa Kanaan, wala nang ipili kay Dad Migson. Kutob sa maabtan niya itong panahon nga naingon ng Diyos nga circumcision sila. O taingon ako, imagine nyo, Migson, katong sa Genesis chapter 36 o 37, story of Dinah. Di ba itong ibinuangan sa anak ni Jacob, si Dinah? Naingon si Levi, murag iyang ipang tridor, Migson, suko kay siya nga, ihilabtan ang iyang igsoon nga babae. Iyang tridor, ingon siya nga, o sige, maminyuan mo akong igsoon, pero magpatuli mo para madawat mo na mo, kay kami mga Israelanan nun, nagpatuli man. O dili lang ikaw, sige ma, pati imong tanan ng mga katawhan. So then nagpatuli sila may igsoon, yano na lang kayo silang ipamatay ni Levi. Amen? Ug sa tuwing igsoon niyang isa may igsoon, kaya nga naman, tungod kay, dili sila makalihok silang kaugulingon. They are, kanang tulion day may igsoon nga dako-dako na, it is a great struggle. No? Dahil kita mo yung tuli may igsoon, magkaang-kaang. No, you cannot, dili nimo malihok ang imong kaugalingon, Migson. No, you will be guided, Migson, tanan lihok nimo, Migson. Murag hinay kay, Migson, murag wag ka kasabot, Migson, sa imong bation. Amen? And that is also the baptism of the Holy Ghost. You are constantly fighting, Migson, sa imong kaugalingon. Amen? Kay ang unang baptism sa bautismo, Migson, mao, Migson, ang pagtanggal separation from the world. But this time, Migson, ay kaduha, Migson, mao, Migson, ang pagtanggal sa personal ng mga karakter sa kinabuhi. Hallelujah, amen. In order for you to possess the promised land. Tara yung sa verse 9, it said, verse 9, and the Lord said unto Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from among you, wherefore the name of place is called Gilgal unto this day. So, asa sila utang sa panahon nga gituli sila, gidala sila sa Gilgal. Now, the word Gilgal in Hebrew, Gilgal means, translate to, a very simple translation lang, Migson. Ang word of Gilgal is just a circle. Circle. So, unsay significant, Pastor, nga ang Gilgal, circle raman diay. So, ang kita na, Migson, no, there is no significance kay Gilgal man. Kay, dito na sila kita sa word na Gilgal. Now, ang dating Migson, ang sa uban nga, sa Bible reference, it is also used, the proper noun, referring to a place in the Bible where Israelite camp after crossing Jordan River. So, muna itong dapit nga diin, nagkampo ang Israel, so diyan itabok sila sa Jordan River. Amen. Gilgal. Ito ako Hebrew word, it means circle. So murag wala lang say meaning. But when nabasa na ko, Migson, ang, if you can remember, Matthew chapter 28, hallelujah, in Matthew chapter 28, Migson, verse 10, hallelujah, verse 10 po, sa Matthew 28, verse 10, there is a Migson sa verse 9, 10 sa 10. Verse 10. Dito gini, asa ni Matthew ni? Matthew ni, verse 10. Tanaw sa verse 10, Migson. This is the time of the resurrection of Jesus Christ. Kinamdo mo? Nakikita sa kang Marta. Mary. Nakikita sa ni Mary, Migson, katong babae nga nangita, tingon alaan niya gardinero. Katong Mary, Migson, nga isa nga katong giyawaan, Migson, nga niya duha ka Maria, Migson, nga nangita, Migson, sa lubnganan, katong sa una yung adlaw, Migson, nga nabanaw si Kristo. Amen? Praise the Lord. Ang mando kanila, katong duha ka babae, adtuan ninyo ang akong mga disipulo, kay siya nabanhaw, atuan ninyo ang iyang mga disipulo, kay siya nabanhaw, sumala sa iyang pulong, o suginlin ninyo sila, nga makikita kanako sa Gilgal. Adiri Gilgal, makikita kanako sa Galilea. Gitanaw na ko, Migson, ang word nga Gilgal, circle. Pag-ingon niya, makikita ako kaninyo sa Galilea, ang Diyos daw, sa tanan niya ng mga disipulo, sa tanan nga magpahibalo nga, resurrected na siya, aduna lang may usa ka instruction. Silang tanan makikita kanila sa Galilea. Pag tanan ako, Migson, sa word nga Galilee, in Hebrew, Galilee,
is derived from the word Galil, which means circle. Gilgal means circle. Galilee means circle. Ano propeta sa Diyos? Circle means eternal. So kung una may son, there is no other eternal. So meaning that is Christ. Amen. Makikita sa Megson nga to. Amen. Right now, in the Bible, he's pointing to a specific place. Pero sa tuwa karon Megson, wala na personal nga dapit. Nga ang Diyos, may himamat ka na to. Ingon ba naman, God, Jesus Christ, is the chosen place. Amen. In the Old Testament, ingon siya, ako ang magpili sa dapit ninyong pagadtuan. Ditong dapita, ibutan na ako ang ngalan. O ditong dapita, ako makitagbo kaninyo o mga pamulong kaninyo. Pag-abot sa propeta sa Diyos, ingon siya, God, Jesus Christ, is the chosen place, the provided place of worship, the provided place of safety. So, kining Gilgal Megson, nagisgutan na ito diri, kining lugar nagisgutan na ito diri Megson, puro circle, nagisgut lamang kining Megson, nga ang chosen place, nga itong matagbo ang Diyos, nga ito lamang kang Kristo Jesus. Tama ba, Brother Joshua? So, ginalan na sila karon Megson, nga ito kang Kristo Jesus, which is Gilgal. Hallelujah, no? So, nakuha ni Megson, Gilgal means the eternal one. Amen, kasi naman ang eternal. Galilee, dagat man ang Galilee. Pero in Hebrew, circle. Ano sabi ko? There is no other eternal. Amen, walay sinugdanan, walay katapusan. The Alpha and the Omega, that is Christ Himself. Pagwali sa prophet, God's provided place. Nga magkitagbo, magsun ang Diyos, nga to, sa matagos sa kanato. Hallelujah. It may be Gilgal, it may be Galilee, but it is Christ in reality. That is only a types and shadow. But Christ is the reality, Bigson, nga diin makikimamat ang Diyos. Hallelujah. That's why in verse 10, this is verse 10 sa Joshua chapter 5, verse 10. Verse 10. Genesis chapter 28, verse 10. Kita sa Galilee. And the children of Israel encamped Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month in the plains of Jericho. So, diri po may verse 10, chapter 5, hallelujah, ito na po sila sa Gilgal. Amen. Now, in verse 11, ingon sa Dimingson, and they did eat old corn of the land and morrow after the Passover, unleavened cakes and parts the same day. Ug sa diha Megson nga, naana sila Megson diha kang Kristo. Amen. Naana sila kang Kristo pero wala pa nila naana sila kang Kristo pero wala pa nila Megson madawat ang saad. Kay mao pa lang to ang sinugdanan silang journey. Di ba dapat tama? Joshua is composed of taas ka chapter Megson. Na pa lang to sa chapter 5. Pero gusto na ko ipakita kaninyo Megson nga kung di ta magsugod kang Kristo, di ta mahuman kang Kristo. Amen. Hallelujah. What is Hebron? Type to Christ. The inheritance of Caleb. Amen. Hallelujah. Amen. Hebron, tama? Kinsa ang Hebron sa itong panahon? Unsa ang Hebron Megson sa Bible? What is Hebron in Greek word? Hebron Megson is isa sa Megson sa mga place, gitawag Megson nga, place of safety, city of refuge. Sa Megson, ang syudad nga diin, makadawat kita Megson og pag-atiman o pag-amuma. Kinsa man ang nagatiman o nag-amuma ka na ito Megson, sa tinuod lang. Si Kristo. Amen. Hebron was the place of safety. Kaya nga naman, ang Sodoma, Gomorrah, gisunog Megson. Amen, tama ba? Yes. Pero ang dapat Megson sa Hebron, nga diin dito, gihatag sa Dios Megson kag Abraham, nga mao ang imong panulundon. Ang Hebron ba panulundon ni Abraham? Amen. Mga anak ba ta ni Abraham? Panulundon na itong Hebron. Kinsa ang Hebron? Si Kristo. See? We must begin with Christ and mahuman ta Megson nga to kang Kristo. Let's start our journey with Christ and then mahuman ta Megson nga to kang Kristo gyapon. So it is Christ all the way because Christ is in all ages. Thank you, Lord. Glory. Ingon sa Megson 11, and they did eat the old corn of the Passover. Batayin nyo ha, ang inyong pagkaon, old corn na. Gituli sila. Amen? Nagkaaduna na sila Megson, gitanggal Megson ang reproach sa Egypt. Sa kaduha, nagkaaduna sila bago nga pagkaon. Amen? Verse 12,
And ang mana maigsoon nahurot na noon lang na. The children of, and he did eat fruit of the land, verse 13. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Art thou for us or thou adversaries? Tulo or upat or lima kabutang ato nakita. Adunay kaduha nga circumcision. Ikaduha gitanggal maigsoon ang reproach, ang bandage of Egypt kanila. Ang ikatulo maigsoon nagkaaduna sila bagong pagkaon. Tama ba? Praise the Lord. And ikaupat maigsoon aduna sila nahimamat. Usa ka persona maigsoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Now let's read maigsoon let's read maigsoon ang palis prophet nga adoption. Ato nisgutan maigsoon ang reproach of Egypt, mao to maigsoon ang mga butang sa kalibutan nga nadala pa sa tao, mga karakter, mga kinaiya. Amen. Munang pagdawaton nimo si Kristo maigsoon, you will never be the same again. Naagi ka usaban nga makita. Amen. Amen. Ayon lang pud maigsoon nga kalit ka kausaban kay nganuman dili kalit maigsoon nga naangkon nila maigsoon ang transaad. There is a process. Kung nakita nimo maigsoon nga maigsoon napas kamingawan, bitbita siya maigsoon nga makatabok maigsoon sa kanaan. Kung imo maigsoon nakinahanglan pag mga signs and wonder, kay nganuman napas sa Ehipto. Amen. Gusto pa niya makitaan nga mapula ang dagat. Amen. Mga signs and wonder pa ba? Praise the Lord. Amen. Kung ang imong maigsoon, napa maigsoon sa pagbaktas, may pagbubalik ta sa Ehipto ani. Ay lang maigsoon og na, dala lang sa maigsoon, dili pabanti. Kaya nga naman, wala magdungan dito magdungan tanan maigsoon. We have Israel as their silang tanan nagdungan maigsoon og journey. Pero maigsoon as individual maigsoon nga pinili sa Dios na atay individual nga journey. Siguro ang maigsoon nato uban karon maigsoon, nagplano pa lang sila maigsoon nga mutabok sa pulang dagat. Ang uban maigsoon napas kamingawan. Ang uban struggle pa maigsoon kay ngano man. Naa sila maigsoon on the birds katubang naa sila sa Jordan River. Nga niabot maigsoon ang mga Moabita nga gusto makigminyo maigsoon. So these are the strange doctrine entering into the church. Magdala og mga bini maigsoon nga gusto makigminyo sa Israel nga maghatag og kamatayon. Nga pugsan sila. Unsa ingon maigsoon bangkawa ang tiyan. That is part of the journey. Napoy part sa journey maigsoon nga ipatong ano na yung mga tao maigsoon nga gusto mo tunglo nila kay nga naman tan-awon lang nila maigsoon ang ilang mga kapakyasan. Isa to si Balaam. Pero ingon ng Dios, dili nimo pili tunglohon ang mga taong gibanalanginan na sa Dios. Maabot na ba ni Diyos sa itong mga kinabuhi? Nga ano na yung mga tao maigsoon nga tan-awon lang yung mga kapakyasan. Istoryahan kag dili mga maayo maigsoon kay nga naman gusto nila nga tunglohon ka pero sugot ka sa dili maigsoon panalanginan na sa Dios ang daan nga ipanalanginan. Maabot maigsoon ang mga strange nga mga bini maigsoon nga gusto makigmingle with the original seed. Amen. Pero maigsoon maabot ang revelation sa church. Kabulo sa maigsoon mo dawat sa tinuod ug dili. He can stand by her own nga naman tungod kay ang Dios maghatag kaniya maigsoon og angel in the message. All the way maigsoon nga naglakaw maigsoon ang Israel sa Egypt, wala gid sila biyahe sa Ginoo. Tama ba? Ang tao pa mibiya sa Ginoo. Pero ningka ang Dios mibiya sa tao. Tama ba, pastor? Yes. Sa diha nga ipamaak sila mga bitin. Ang Dios nagpatindog og tumbaga. Ningon lang sa maigsoon silang buhaton. Dapat sa buhaton maigsoon nga maghilak sila. Ingon lang maigsoon ang propeta. Tan-awa lamang siya. Og maayo ka. Kinsa man to maigsoon? Tied to Jesus Christ at the cross of Calvary. Kung aduna kay balatian, ay kabalaga. Tan-aw lang kang Kristo. Sa panahon nga giuhaw sila maigsoon. Sa gihimo sa Dios maigsoon. Ang bato maigsoon miagay og tubig. Para lamang maigsoon makainom sila. See? Sa panahon nga gigutom sila maigsoon, God nagpaulan maigsoon og mana. Sa panahon sa gabion wala bibiya ang Dios na ang pillar of fire. Perminti na kuban. Sa panahon sa adlaw adunay pillar of clouds. Isa pa maigsoon, wala gid mibiya si Moses kanila maigsoon. Kaya nga naman, dala ni Moses maigsoon ang instruction sa Dios. See? Ang tao maigsoon, mo pat mibiya sa Dios, ningka ang Dios mibiya sa tao. Hallelujah. Now let's mo to maigsoon, nana sila sa nanatas Kanaan. Di ko maka-abanti maigsoon sa Kanaan. Nanatas Kanaan. So gusto na ko makita ninyo maigsoon ang
ang ilang nagian, aron masabot nato maigsoon, sometimes maigsoon di nato ma-appreciate maigsoon ang mga butang nga mabot kanato. Kundi nato balikan maigsoon kung unsa ang atong mga kahimtang kaniadto. Amen. It is very malipay ta maigsoon sa mga butang na atong nabatunan tungod kay hallelujah, praise the Lord. Tungod kay nakita nato atong kahimtang kaniadto ba. No, hallelujah, praise the Lord, no. Mo nang dili pwede maigsoon nga malipay kasi yung future nga kabalo maigsoon ug unsa ang imuhang kagikan. Mo nang ingon maigsoon si Rizal, ang hindi daw marunong lumingon sa pinanggalingan. Oh. Ay mabaho pa sa manansang isda. Bright ginin din dapitaw. Praise the Lord. Sige lang, absent na sila pag klase ni ma'am. Absent na sila. Oh. Nang-eskwela na sila holiday. Unyag na klase, may ingon og holiday. Yun rin Mixon. Gituli sila. God, gitanggal ang reproach. And then, gidala Mixon sila ka Gilgal. Amen? They're already in Gilgal. And then, kaupat Mixon, napakita ng Diyos Mixon kanila. Na ano na yung tao nga napakita kanila. Yun sa dre. He's talking about the spiritual Canaanites. Yung isgutan din yung Barbanham. Israel, the spiritual Israel, because not Israel is Israel. Muna yung dili tanan Mixon, Kristohanon. Dili tanan nagtuo sa Dios, Dios nun. Kaya nga ng Biblia Mixon, dili ang tanan magatawag ka nako Ginoo maluwas. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton. So meaning, if you are accepting God but not in obedience with Him, apil ka ni Mixon, dili tanan magatawag ka nako Ginoo maluwas. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan. Niadto niyang adlaw daghan magasulti ka nako Ginoo, naghimo kami mga milagro, naghimo kami mga ilhanan. That is Marcos 7:7. Matthew Mixon, hallelujah, city. Amen? Naghimo kami mga ilhanan, nagsimba kami kanimo, nagdaig kami kanimo. Mingon ang Dios kanila, pahawa, wa ko mo kay kaila, mga mamuhat og dautan. See? Because not all Israel is Israel. Dili tanan Mixon mo na ingon Barbanham, not the Israel but the spiritual Israel. Daghan man ni gawas Mixon sa journey pagawas sa Israel? Nahurot ba sila Mixon og kaluwas? Duha ra gani nakalusot. Unsay problema? Tungod sa ilang dili pagtuo sa pulong sa Ginoo. Tungod kay pagtuo sa pulong sa Ginoo Mixon dapat consistent ni. Gikan sa pagdawat nimo kaniya hangtod mahuman imong kinabuhi o hangtod ng rapture Mixon. Consistent ni padayon ta Mixon sa pagpailalom sa imong mga pulong. Spiritual Israel who has possessed the land. Oh, aren't you glad? Yun sa dre. Aren't you glad you're out of the wilderness? Di ba mo malipayon nga na wala na mo sa kamingawan karon? Wala na mo in the day of confusion? Amen? Wala na mo Mixon sa panahon Mixon. Ano sa tama ani? Mensahe man pod. You are now in the day of confusion. Ingon siya Mixon. You're not out of the wilderness. And remember, they had to eat manna sa wilderness. Manna ilang ginakaon. Angels poured out of heaven until they crossed over into the land. And when they crossed over into the land, sa diyang mitabok na sila, the manna ceased, ni hundang daw Mixon ang manna, paghulog, to fall. Then ingon pa sa Diyos, there they were fully matured then. Diri na. Diri na yung ilanan day Mixon. Mana, amen? Dili na yung Mixon, may tungod lang Mixon sa mga, kanang itawag Mixon nga, mag-agad lang Mixon kung sa'yo ang ilang madawat. Ngayon ni undang ng full Mixon, kaya naman, they were fully matured then. Mature na. So lahi na ang klase ng pagkaon. That's why yung Barbanham. And they eat the old corn of the land. Nagsugod na sila kaon sa mga old corn, mga gahi nga, mga liso, Mixon nga, pagkaon sa yuta. Asang yuta, Mixon? Nana sila sa Kanaan. Now, that tanaw Mixon, diri na ang interpretation. Ang eating of old corn sa Brother Joshua, di na may tungod nga, kabalo ka ng mensahe, katungguan. It's not about how you memorize the quotes of the prophet. It's not about how you listen. Listening to the tapes, Mixon, is very okay. Hallelujah. Amen. Okay na sa Mixon, walay problema na Mixon. If we are doing that, continue. Praise the Lord. Pero yun sa Mixon, when you cross over the land, manna ceased to fall. They were fully matured then. And they ate the old corn of the land. Now,
that you're not babies anymore. Ang tinuod ay nga tao maigsoon nga nakatindog na sa kanaan, di na mga bata. Amen. Kinabi mga nangalagad maigsoon nga bata lang gihapon. Na mga bata ba nga nangalagad lagi, pero mo lagi, badlungon gihapon. Bata ra may sig pabadlong. Bata ra may sig istoryahan. Bata ra may sig pahinumduman. No? They are not babies anymore. Tara Mixon, ingon sa now that you're not desiring, pag di na ka bata Mixon, you're not desiring the sincere milk of the gospel. Amen? Di na ka Mixon, nagkinahanglan pa Mixon, kining milk. Isa na may minugatas Mixon. Na may tigulang gyapon minugatas, pastor. Pero katong mga Christian sa mga, I am talking about mga bata, sincere milk, katong mga, amen, yung mga may Mixon ng mga mabaw Mixon ng klase ng mga mensahe. Nga hangtod karon Mixon, bautismo gyapon sa tubig katong istoryaan. Nagiskot gyapon ta Mixon og kausaban. Nagiskot gyapon ta Mixon pagbiya sa bisyo. We are not talking to that. Dili na mao atong gisgutan Mixon. Mo tumingon si Pablo, biyaan ka na ang tanang tinuhuan. Nga daang mga pagtulunan. Kaya nga naman, aduna na giabrihan sa itong panahon karon. Hallelujah. Ngayon sa dre, that you don't have to be babied and patted and persuaded to come to church. Babied, patted, pag babied, gibata-bata. Bata, Mixon, sinaan mo na. Ay, siglihok ba kayo? Pagtarong ba kayo? Matutag simbahan ron. Mga bata. Di gina sila kapili, silang gusto. Ikaw gimamingit ko sa lina, gwapo sila. Nakaya matug simbahan. Dalang bata kasi mo. Bitbiton pa na nimo. And then patted. O niya ha, pag masimba ka, pag magsimba, di ka mapabadlong, nakay ko ano niya, ha? Man na itong simba. O ba't simbahan? Humanog ka na ito, surita na. Kaya nga naman, gusto lang niyo Mixon dalon dito, kaya para Mixon, kabalo ka nga na ay makuha siya, pero kinahanglan niyo siya uto-utoon, o kinahanglan dili uto-uto. No. Because bata ang iskutan Mixon, it is not the proper term. Gamiton Mixon uto-uto, kaya bata, it is the proper way of approach. Dili uto-uto. Kaya uto-uto Mixon, makasabot ng batang uto-uto. Ulit, bata nga mo. Pangit. Ang proper term na gamiton Mixon is, you have to bring them into a good way of approach. Para maigsoon lamang, kay kabalo ka nga, pag maato siya dito Mixon, kabalo ka, in return, naasay dako nga makuha. Di mo igbali Mixon, ang sa imuhang mga butang buhaton Mixon, imo ba siyang ipatid, imo ba siyang dalahon, guyuron, bisag unsa pamagi, para lang madala nimo. Tungod kay baby. Dali yun sa Mixon. Yun sa, they are fully matured then, isa day. You don't have to be patted and persuaded to come to church. Now that you're real, fully matured Christian, you're ready to eat strong meats now. Mao rin pasabot Mixon sa old corn. You are ready now to eat the meat. Pag meats now, meaning Mixon na naningipon. Gahi na. Amen. Hallelujah. You're ready to come into something, he said. You're ready to understand something that deep and rich. Magsugod ka na Mixon, mangita Mixon, kabalo na ka Mixon. You are not dili Mixon kayo sa'yo na may mabawa po ng minsahe. That is not humility. Amen. Di mo kinahanglan isulti na Mixon, no? Pero there's something, this is desire. Di ka rin mo Mixon. Not deep Mixon kay gusto na ko mibawa ng 7 seal kay gusto nimo kay pag mag-share sila na ako'y masulti. No, that is not a deep, dili na deep Mixon gisgutan Mixon. You are there, gusto lang nimo Mixon ang knowledge. But when you are tawag na Mixon kung gusto na nimo Mixon ang mga deep and rich things, hallelujah. Ang pasabutan na Mixon dili Mixon kaalam mo kay balo kun dili ang imong deep and rich relationship. Not knowledge and understanding, but deep and rich relationship with God. Kanang makaingon ng uban ba, grabe naman ang pagsulay ngayang nagian, pero hangtod karon, he's so sincere with the word. Nagpadayon gyapon siya. Bisag namin mga pagsulay nga niagi, nagpadayon siya, kaya nga naman, because he already see the deep and rich things of God. Kaya nga naman, ang purpose of the mensahe Mixon, dili Mixon aron, tagas kaalam mo kay balo. Part lang na. But the most important thing is to understand this thing in order for you to have a deep relationship to God.
Kaya ang mensahe Megson is not bringing you to religion. Kining mensahe dili magdala kanimo sa reliyon. Magdala kanimo Megson ngadto sa tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. Hallelujah. You're ready to come into something, he said, you're ready to something that deep and rich. Oh, we'll get into that directly. Yun siya. Oh, it's been hidden. Now, unsang rich things? It's been hidden since the foundation of the world. Mga butang at tinago sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Now that you come into this, I'm addressing this to you. Not to those who just left Egypt. Asa na Megson, kanaan na itong isgutan ha? Dili daw siya Megson, dili daw may tungod katong mapay pagbiya sa Ehipto. Not to those who are still in journey. Di po daw Megson katong napas sa journey, napas kamingawan. But to those who are in the promised land that has received the promise. Hallelujah. So, mo na Megson nga, if we are looking into the deep things and rich things of God, amen, pangita na ito Megson, ang the unsearchable riches, amen, hallelujah, mga hidden since the foundation of the world. Dili na Megson, pagbiya sa Ehipto. Dili na Megson, wilderness journey. Kundi Megson, kanaan na ang isgutan niya na. Hallelujah. Now, now you've come to this. I'm addressing this to you. How many received the promised Holy Ghost? How many received the promise of the Holy Ghost? Oh, aren't you glad that you're in the land? Kisa may nagtuo Megson nga natin sa mga yuta karon. Murag gamay ra. Kinsa nagtuo Megson nga natin sa mga yuta karon. That we already received the baptism of the Holy Ghost. Nga natin sa kanaan sa panahon. How many received the promise of the Holy Ghost? Aren't you glad that you're in the land? Over here now? Eating the old corn? If you're eating the old corn, walay bata Megson nga, bago pang corn Megson nga pagkauno na ni Mugahi. Impatso na. But we think about eating the old corn, meaning, dagko himsog na na. Mature ang isgutan. Eating the strong things of God, then, and got a clear understanding. See? So, mo na yung Megson ang nasa kanaan, got a clear understanding. Your spiritual mind is all unmuddled up. Mga tao may igsoon nga sa ilang espirituhan ng mga mata, di na matandog, di na mauyog. Bisag unsa pa maabot may igsoon nga mga pagtulunan, unsa pa may igsoon ang mga paglibog nga maabot. Because Satan will bring confusion. Amen? Praise the Lord. Pero may igsoon, your spiritual mind is all unmuddled up. Kisa ni, katong naanas kalaan. You know exactly who He is. Pag naka na maigsoon sa kanaan, naka na maigsoon sa tinuod nga relasyon sa Dios, kamano na kamaigsoon kung kinsa siya. You know exactly what He is. Di lang siya who, what, kung kinsa pa yun siya. You know exactly where you're going. Kabalo ka, asa ka paingon. Dili maigsoon ka ng mga lagad, mga, waig ta kabaluan eh. Kamot may lang, pero maigsoon sa ito pa mga lagad. No, we know. Makaingon ta Megson nga bisan matunas ka ninyo tanong payag adunay laing lawas ang gandamang Dios. Amen. Muna ingon Mrs. Pablo, bisan pa kamatayon ganiya Megson ng Bible verse. Unsa bay makapahimulag kanato kang Kristo? Balatian ba? Megson, balatian ba? Kagulaanan ba? Kawalad ba? Pagkahubo means sala. Usahay kung makasala ta Megson ay wala nagiging pag-asa ni. Amen. Kung ano na kay pagtuo sa Dios mission, bisan pa ang saya, sala, dili makapahimulag kanimo. Hallelujah. You know exactly who He is. You know exactly where you're going. You know exactly all about it. You know whom you have believed and persuaded. Oh, awit na ni Megson. And you know you have believed and I'm persuaded that He is able to be have committed and He against the day. Hallelujah. And that's one that's who spoke. Ang siya, gibalik niya Megson ang Ephesians chapter 1 verse 5. Tama ba? In faithful in Christ Jesus. Kisa naman, katunan ng mga tinudanon, nananis kanaan Megson, katunang matinudanon nga niya kang Kristo. The moment Megson that nisulod sila Megson sa kanaan, una na yung namat Megson,
Tama? Nabuak Migson Jordan seal. Pagkaman sa circumcision, God is rolled away of Egypt. Pagkaman, pag-ripso sa Egypt, Migson, you're now starting eating the old corn of the land. Mangutan ako, Migson, personal sa church. Did you experience, Migson, these things? Na sinati ba ninyo ni Migson? That God opened to us the seal. And then God gave us the true understanding of the message. Amen? That you know who He is. Di na ta mga bata, Migson. We know our position. Kabalo ta, Migson, kung unsa. Now, not only knowing the position in church, in the church. Ang mga anak, kabalo na kung sa position nila. Ang magkanan, kabalo na kung sa position nila. Ang asawa, kabalo sa position sa iyang bana. Ang bana mo, kabalo siya kung sa position sa iyang asawa. Gitudlo ba natin ni Migson sa ating iglesia? Amen? How family is important because kini minsan, Migson, this is not about you personally, but it's about your family.